So yun, good morning mga ka-positive, no? Rush tayo dahil meron na namang dumating na puting van, pero syempre may laman na motorsiklo. So check natin kung ano yun. Let's go! Bossing! Shoutout kay boss, siya yung nag-deliver ng motor. Na yung Kawasaki 125 Aura. Ayan si Kuya ang nag-deliver from Tagaytay. So settle ko muna yung atraso ko kay Kuya. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. So yun na nga mga ka-positive, no? After nating matanggal yung kaha ng Kawasaki Aura, ito na yung kanyang itsura. Nakakatuwa, very similar o kamukhang kamukha siya ng Wave Alpha yung kanyang chassis, no? At yun nga lang, ang pinagkaiba lang niya is yung battery, which is dito nakalagay malapit sa Tapalodo. Ito nga palang battery nito is galing sa Muse 45L kasi yung 5L na battery ni client is down na, no? So sira na, matagal nang hindi na kargahan, so natuyot na siguro. Upon checking, okay naman yung wiring niya kasi nga kinabitan ko ng battery ko. Kahit 50% na lang yung kanyang kuryente, na-check pa natin na working pa naman yung kanyang mga wiring, no? Although kailangan pa i-double check once na nakabit na natin ulit to bago ko baklasin o i-tear down ng todo to. Eto na nga ang mga concerns ko. Una dyan, yung kanyang gas tank. Pag-check ko sa kanyang gas tank, meron ng kalawang. Linisan natin siya. Bili tayo ng rust converter. Then yung kanyang mga gulong, front and rear, especially rim, baklas na yan, tatanggalin. Si Jungshot na bahala dyan. Next concern is yung swing arm. So hindi ko pa siya masabi kung goods pa until hindi siya nalilinis, no? Pero dito sa physical ano niya, sobrang kalawang na niya. Chain set, yung plato, chain palit na talaga. Kanyang tinidor, repack lang naman siguro yan. At yun nga, ang pinaka siguro tingin ko magtatagal tayo ay ang kanyang makina. Stock na stock pa naman siya, walang galaw maliban sa wiring niya kasi may nakita akong headlight, nag-add sila ng switch para sa headlight, no? Then the rest, check na lang kasi parang siguro dala ng katagalan, baka buog na yung iba or putol na. Ayan, hindi natin masabi hanggat hindi ko pa nababaklas. Ayan, so share ko lang muna sa inyo. Dito sa kanyang head or sa ulo, palit na talaga ng switch lahat, brake master, handle grip, pero itong kanyang panel gauge, stay yan.
Day 4. Update sa ating Kawasaki Aura. Ayan, so hindi ko pa siya tuluyang nalilinisan yung chassis niya. Dahil nga nagsusukat pa si Kuya Mike dahil nga winelding yung lagayan ng bracket dito. Yung kanyang dati kasi meron siyang grab bar. So gusto ni client malagyan siya ng lagay ng top box. So yun nga, sira yung kanyang tornilyuhan ng grab bar, kaya pinais pa namin kay Kuya Michael. Then nag-fitting tayo ng shock niya dahil nga from stock na, ay hindi pa stock, Takasago na shock, 245mm yung taas niya, kaya yun, sumasayad, kaya nagkaroon ng gas-gas yung kanyang underneath o tapalodo sa likod. Nagtaas tayo from 245, ito ngayon TTGR na 340, so napakalaki nung tinaas niya. Isipan ko rin lakihan yung shock niya sa likod, from 245 to 340, kasi nga yung sasakay kalakihan na rin. Yun. At yun nga, ang isa pa sa iniisip ko ngayon is from rim, gusto niya mugs. So nag-iisip ako or nag-research ako kung ano yung mugs na kasukat nito, which is meron naman na mga nag-suggest, pero hindi ko pa siya actual na nakita, no? So medyo may agam-agam pa sa utak ko. So sinubukan ko naman yung isang mugs dito. Ayan, hindi swak yung harapan, so kailangan mag-convert dahil iba yung ehe nitong Kawasaki Aura, mas maliit compare sa ehe ng mga Honda Wave 100.